Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Makikita niyong larawan na yan, hanggang sa Mayo na ho yan mga kababayan. Mawawala na lang ho yan pagkatapos ng eleksyon sa papalapit na Mayo. Ayun na nga, alam niyo na ho gagawin, 55 sa balota, Atty. Vic Rodriguez, huwag niyo hong kalimutan. Eto ho, ano ho muna tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Game! Meron pong nagkakalat ng balita na di umano'y umatras po ako sa aking kandidatura sa pagkasenador. Isang malaking kasinungalingan po yan. Sapagkat kagaya po ng nasabi ko, ngayon po ay wala ng atrasan. Ang kanila po ang ginagamit ay yung balita noong nakarang eleksyon na kung saan ako'y umatras. Pero ngayon, sinabi ko na po at sasabihin ko pa uli sa inyo ngayon, wala na pong atrasan ngayon. Yan pong nagpapakalat ng balita na yan, palagay ko, ay yung mga kasamahan ng aking mga kasama na nang-agaw sa akin ng kopya. Yan may clue na ho kayo. Binigyan na ho kayo ng hint nitong si Congressman Rodante Marcoleta kung sino yung mga nagpapakalat ng peking balita na yan na umatras na siya ng pagkasenador. Meron ho tayong kumpirmado na senatorial candidate na umatras. Walang iba kundi ang si Gob Chavit. No, ano yan si Gob Chavit Singson? Kumpirmado na ho na umatras na ng pagkasenador. Pero itong si Kong Dante, pagka yan, umatras yan, wala na. Kung Dante, baka pati kami dito sa PH Update, sugurin ka na namin. At kailangan mong magpaliwanag ng maigting sa mga taga-suporta mo kasi hindi ka pa nga tumatakbo, kinakampanya ka na namin eh. Ngayon tumakbo ka na, tapos bigla ka na namang aatras. Kaya tayo ho dito mga kababayan, nakakasigurado, hindi na ho aatras yan si Congressman Rodante Marcoleta. At ito pa ho ang ating sinisigurado dito. Pagka sa mga susunod na survey, hindi nyo pa isinama yung pangalan na yan ni Congressman Rodante Marcoleta sa top 10, naku, maghahalong balat sa kinalupan. Magkakaroon ng head count bukas. Kahit ako, bibilangin ko yung mga pupunta dyan. Bibilangin ko yung mga yan. Pagka yung si Congressman Rodante Marcoleta, yung mga kababayan nating INC, umabot sa mahigit 10 milyon o 5 milyon ang dumalo dyan sa rally na yan at hindi pa napasama sa mga susunod na survey itong si Kong Dante. May kalalagyan yung mga gumagawa ng survey na yan. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Napakalakas sa social media. Itong si Senator Philip Salvador, huwag yung kalimutan, 57 sa balota. Sa social media, na kilala ng ating mga kababayan. Itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kumbaga household name. May name recall. Awareness napakataas. Pagka nakita yung pagmumukha na yan, mantakin nyo, lahat na lang huwata ng politiko gusto nilang makasama sa larawan niya si Congressman Rodante Marcoleta. Kaya pagka yan, hindi pa napasama sa Magic 12, sa mga susunod na survey na maglalabasan, magkakagulo talaga tayo. Kaya itong itong rally na to, rally for peace. Dahil pagka hindi pa inayos ng SWS, tanghere, naman kasi kargado yan no? Merry ang Christmas, talagang manigo ang bagong taon ng mga survey na yan kay Tambaluslos.
Ayan na nga mga kababayan, tuloy ho natin. Mga salbahe talaga yan. Huwag po kayong maniniwala sa kanila. Huwag po kayong maniniwala sa kanila. Tayo naman di tayo naniniwala sa mga yan dahil pagkayang si Kong Dante, umatras yan, susugod na tayo sa Tarlac. Susugurin ho natin yan sa Tarlac. Naku, Kong Dante, sabihin ko sa'yo, isasama ko yung mga nangangampanya sa'yo nung hindi ka pa nag-aanunsyo. Madami-dami kang dapat ipaliwanag, Kong Dante. Kung sakaling aatras ka pa ngayon, naku, hindi pwede yun. Ito, hindi, ano lang yung kumbaga. Hindi naman dapat magpaliwanag ni Kong Dante, di ba? Takot ko na lang dyan. Ito, dito tayo kay BP Sara, no? Ito yung malupitang panayam sa kanya ng ating mga kababayang diyan sa Japan. Ito, napakarami hong sumalubong sa kanya. Talagang kahit tayo dito sa PH Update, ramdam ho natin yung pagmamahal ng ating mga kababayan dito kay Vice President Sara Duterte. 57, Philip Salvador. Huwag niyo kong kalimutan. Ba't laging natatapat dito? Yun, Pastor Apollo Kibuloy, number 52 sa balota. Markahan nyo na ho, ika nga. Siyempre, 55. Alangan naman, makakalimutan ba naman, Atty. Vic Rodriguez? Napanood nyo naman. Siyempre. Ito, the game. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! 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 Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. Hindi ko malaman sa pagmumukha nitong si VP Sara. Yung baraha ko, ginaganito ko. Ba't di naman ako... Like and subscribe po tayo. Meron hong timeline si VP Sara. Sinabi naman niya, pagka matatapos na ang 6 years na panunungkulan nila, mag-a-anunsyo yan. Kung tatakbo man siya o no, hindi siya tatakbo, abangan na lang ho natin. Pero tayo dito sa PH Update, talagang makikipagbalagbagan ho tayo dyan kay VP Sara. Yun ang sigurado. Makikipagbalagbagan ho tayo sa kanya. Tuloy. We are seriously considering, ma'am. Kinikilig yung mga kababayan natin. We are seriously considering, ma'am. Parang kinurot yung mga puwet sino ba naman ang hindi kikiligin? Isa din ho sa pangarap nating makadaupang palad, yung ating napakaganda, napakagaling, at napakahusay na Vice President Sara Duterte. Isa ho yan talaga sa kumbaga, pangarap ho natin makadaupang palad yan, no? Pangarap po natin. Isa sa mga natin, pangarap natin yan. Dito sa dito sa space na to ng giging political vlogger natin. Tuloy-tuloy yung... Yes! Mamaawa ka! Hindi siya pwede. Yes, I really believe that our country will be great. And I really believe that. Sarap pagka nanggagaling sa Duterte, yung mga ganyang klaseng litanya, napakasarap hong pakinggan, no? Kasi marami din sa mga kababayan natin dito sa PH Update at sa mga nasa social media. Tila bagang, kumbaga, nawawalan na ho ng pag-asa. Dahil yung nakikita nila sa karsada, presyo ng mga pangunahing bilihin, parang wala hong direksyon ang ating bansa ngayong mga panahon na to. Kaya itong mga comforting word na yan ni VP Sara, lumalakas ho yung ating loob na meron pa ho talagang pag-asa ang Pilipinas. No? Pagka yan naging presidente, nako. Ang laki ng mga problema nyo. Kaya gusto siyang i-impeach. Alam nyo kung bakit? Dahil pagka yan naupo, maraming makukulong. Alam ho nila, alam ho ng mga congressman, alam ho ng mga bangag sa Malacanang, pagka yan naupo, naku, galit sa adik yan. Please! Mahirap sa ipaintindi sa ating mga kababayan and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala ko kung magkaisa
lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, maggagawa ng Mama, ating mamataya. bayan. Yes, ma'am, isa din yan sa kailangan bantayan ng mga kandidato. This coming 2028, may Putol-putol ho kasi itong interview niya na to. Kumbaga, ini-skip-skip na lang ho natin. Tuloy. So, pinaliit namin yung mga projects and programs namin. Noong una, last December, nag-planning kami. Sabi ko, lahat ng ating mga projects nandiyan pa rin, pero babaan na lang natin yung beneficiaries. Pero, nung nakapag-usap kami ulit, nitong January na lang na meeting, sabi ko, sabi rin ng Execom, mas maganda siguro kung bawasan na lang natin yung projects natin para marami pa rin maka-benepisyo. So hanggang ngayon, tumutuloy yung meeting namin kung anong mga projects doon ang may impact talaga doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kasi inuuna talaga namin yung mga underserved communities kasi laging pag sentro, like Davao City, madami ng opportunities. Pero yung mga kasikbit ng mga probinsya and municipalities na mga maliliit, yun yung kailangan talaga ng tulong. So pinaliit namin, pinakonti namin ang mga projects and programs namin. And siguro by mid-February, ready na kami ulit na mag-roll out ng mga projects and programs sa Palakpakan ho natin. Office of the Vice President. Palakpakan ho natin itong si VP Sara Pambihilan. Napakahusay ho. Talagang yung kanyang slogan na tapang at malasakit, nandyan eh. Nandyan ho, nakikita ho natin eh. Napakahusay ho talaga nitong si Vice President, no. Talagang yung pagtulong ho talaga, no. Pag sinusubukan ho niyang iangat kahit na vice presidente, limitado ang budget, ginagawa ho niyang kanyang makakaya para makapaghatid ng pangmatagalang pagbabago doon sa mga matutulungan ng Office of the Vice President. At dahil dyan, meron ng palakpak at meron pang matikas na saludo itong ating napakagandang Vice President Sara Duterte. Ganyan ho talaga pagka hindi nagbibisyo. No, ganyan yung mga hindi nagbibisyo. Oh, tignan nyo, magkakakutis yan eh. Oh, tignan nyo ho yung mga kandidato natin, magkakakutis. Magkakakutis kami. Di ba? Matitingkad ang kulay, hindi mapuputla, di kagaya ni Kokak, di ba? Oh, yan, si Kong Dante, yan, si Senator Philip, di ba? Hindi nagbibisyo pagka ganyan. Oh, yan, si Rosie Chickpa. Pastor Kibuloy, Rosie Chickpa ho talaga. Tuloy. President. So tutuloy pa rin yung aming mga satellite offices, nandiyan pa rin. Meron kaming satellite office sa Isabela, satellite office sa Pangasinan, at sa Bicol region, may satellite offices kami sa Bacolod, sa Cebu, sa Tacloban, sa Davao City, sa Butuan, Zamboanga City, and Cotabato City para sa Bam area. Kaya yung lagi kong naririnig sa mga kaibigan ko or sa mga kakilala, nangangamusta, yung iba nasi-stress pag nakikita nyo yung mga vlog sa YouTube, nag-aalala. Tapos nag-iisip kung kamusta ako, lagi mayroong nangangamusta sa akin. Okay lang ako kasi lumaki naman ako sa politika. 9 years old pa lang ako, mayor na yung father ko. At tuloy-tuloy yun, hindi natigil yun hanggang naging president siya. At kapag noon ganyan din ang politics sa Davao City, may siraan din, black propaganda din. Lagi sinasabi ng ni former President Rodrigo Duterte sa akin, Tatay Digong, lagi na sinasabi sa akin noon, ganun talaga ang politika. Dudumihan ka ng kalaban mo para
magmukha siyang malinis. Sabi niya, they will always paint you black so that they will look white. So, yun talaga, paulit-ulit yan noon. Kasi ganun din yung labanan nila, gilian nila noon nung contemporary niya sa Davao City politics, former Speaker Prospero Nograles. So, kaya Normal na. hindi na ako nagtaka noong ganun ang Ano na ho talaga kumbaga itong si VP yung pandudurog sa kanya ano na wala ano ko na yan kumbaga kinalakhan ko na yan. Normal na sa amin yan, nakita ko na yan. Binder than that, ika nga, di ba? Naranasan ko na yan, yung mga ganyang klaseng galawan. So, tuloy natin. nagulat lang ako dahil masyado siyang maaga na nangyari. Na akala ko kasi trabaho, tapos pagdating ng 2027, kasi 1 year before election, politika naman na yun. Kasi yun na rin ang year ng filing of candidacy. Diba? Kapag kandidato ka na, doon na yung klarong politics na ang race. Kaya nagulat lang ako na maaga siya. Pero nung nakita namin na maaga siya, na ano din kami na parang, ay salamat, maaga siya dumating. At least alam na natin kung ano yung ano yung iniisip nila, ano yung gagawin nila, ano yung sinasabi nila. Kasi at least ngayon, may time tayo na mag-isip din kung ano yung kailangan natin gawin. Kasi Alam niyo mga kababayan, di naman ho magiging ganyan ka-blooming, ha? Ganyan ka-aliwalas ang pagmumukha nitong si VP Sara kung wala ho siyang mga barahang hawak-hawak. Tayo ho ay naniniwala sa karakas na yan. Ito. Kaya wag ho kayong mangamba, wag ho kayong panghinaan ng loob. Magtiwala lang ho tayo sa wisdom nitong ating napakagandang Vice President Sara Duterte. Siguro yung mga kadahilanan na rin kung bakit hindi na nila pinaabot ng 2027 yung paninira dito kay VP. Kasi kung sakali hong pinatagal pa ho ni Tambaluslos, ang si Kokak, na hinayaan ho nilang makapagtrabaho itong Ali, baka hindi ho umabot yung 2028. Nakita ng sambayan ng Pilipino, iba palang kumamada tong si VP Sara. Palitan na natin yang si Bangag, yan na lang ipalit natin, di ba? Kasi ma-outshine ka talaga pagka hindi mo ginalingan. Itong si Bangag, ma-outshine ho siya ni BP pagka palemya-lemya siya, hindi niya ginalingan yung kanyang pagtatrabaho. Ito pa naman si BP, pagka binigyan mo ng pondo yan, talagang mapupunta yan doon sa mga dapat nilang kapuntahan. Yun ang sigurado ho natin. Hindi ho kurakot yang si VP Sara. Wala akong kilalang Duterteng kurakot. Yan ho ang masasabi ko. Wala ho akong kilalang Duterteng kurakot. Wala pa ho akong kilalang Duterte na maliban doon sa mga ipinapalabas ni Trililing, iba ho yun. Yung tipong normal na individual at talagang hindi malalim sa politika, naghain ng kasong korupsyon dito sa mga individual na to. Pero kasi yung mga politiko, pagka kinasuhan ka ng kapwa mo politiko, automatic mababahiran ka na na, politika lang yan. Diba? Ganun ang papasok sa utak ng mga miron na makakakita niyan. Pero pagka yan, ordinaryong Pilipino, sinuhulan mo, tumanggap ka ng kung ano-ano. Wala pa ho tayong nakitang ganun na ginawa ng mga Duterte. Kaya tayo kumpiyansa na yung si VP Sara, kumbaga, meron na hong timeline yan. Ngayong 2025, January to May, meron na hong nakahandang mga ikakamada yan. Kung sakaling matuloy ang impeachment, meron na rin hong yan. Kumbaga, ganyan ho kagaling yung si VP. Huwag ho kayong mag-worry, huwag ho kayong mabahala. Kaya ho yan ng ating pinakamamahal na Vice President Sara Duterte. kung nangyari din yung 2027, tapos ganun ka, laki yung kanilang, ang tinatawag ko sa kanya PR atake, kasi nung unang nangyari yon nung 2023, kasi 2025 na tayo, no? 2023, doon sa budget ng Department of Education and Office of the Vice President,
sinabihan na ako nung kilala ko, kaibigan ko sa loob ng PR industry ng National Capital Region. Sabi nila, ang unang baba was 25 million para banatan ka. So, sabi niya, I'm sure meron pa yung ibang budget dyan para 25 million ho para pambanat lang dito kay VP Sara. At bakit ho nila kinatatakutan itong alin na to? Bakit ho nila sinisiraan? Kasi alam ho nila, kung sakaling yung si VP Sara ang makaluklok, mapwesto sa Malacanang, hindi na ho sila makakapagnakaw. Yun ang sigurado natin dito. Yun lang naman hong kinatatakutan nila. Pagka Duterte na upo, pagka ikaw ay magnanakaw, kahit na kaalyado ka pa o kung sino ka mang Poncio Pilatong nag-appoint sa'yo dyan, ako, sisibakin ka dyan. Tanggal ka sa pwesto, kulong ka pa. Kumbaga meron ka pang meron ka pang pabaon pa uwi, meron ka pang kulong. Yun ang kinatatakutan nitong mga walang yan na to. Gusto ko nila sa 2028 hanggang sa susunod na eleksyon, pagkatapos ng 2028, business as usual lang ho sila. Yung mga Pilipino, nakaganyan yung palad nila sa kanila. Yung tipong nagmamakaawa, nanghihingi ng nanlilimos. Yun ho kasi gusto nila eh. Yan si Tamba, gusto ho niya lapitan siya, yung tipong pengi ako nito, pengi mo. Yun ang gusto nila. tuloy yung banat. So, tapos napapansin nyo kasi, meron, tapos nawawala, tapos meron. Hindi depende kasi yan kung ito na naman gagawin natin, ito na naman ang budget, ito na naman gawin natin, ito na naman ang budget. Okay. Yes, ganyan. Ganyan kasi yung pag-atake. So, medyo well-funded machinery yung attacks. Matindi ho, no? Matindi. Yan yung mga cards na tinatago-tago ni VP. Pero unti-unti niya na hong nilalabas. Hindi pa ho natin alam yung mga detalye na yan. Kaibigan sa NCR na PR firm o PR company na sinabihan siya 25 million ang binaba para bakbakan ka. Kaya pala pa wala-wala, no? Banatan si VP, o pagka hindi babanatan, ibig sabihin walang pondo pagka ganon. Pagka meron bumabang pondo, ayun na naman, babanatan na naman si VP. Mga walang nga talaga tong mga na to. O, ito, dito ho tayo sa dito ho tayo. Putol-putol ho kasi ito, kumbaga inaano-ano ko na lang yung linilipat-lipat Kasi ko na nung lang. una, nagpadala siya ng pera kasi sa akin through my older brother, si Congressman Pulong. Padala siya pera. Kasi sinabihan ko yung kapatid ko, sabihin mo sa kanya, huwag na nahihiya ako. Okay naman ako kasi the moment na nag-announce si Franz Castro na meron siyang impeachment noong 2023, naghanda na rin kami. Meron na kaming kinausap na lawyer. So from that time hanggang ngayon, yung lawyers na yun, sila na yung tumututok doon. So sabi ko, wag na. Tapos sabi niya, hindi mo tinanggap ang pera ko. Sabi ko, wag na. Anuhin mo na lang yan sa retirement mo. Or sa kay Kitty, or nag-aaral pa kasi yung isang kapatid ko. Or kay Amira, yung pamangkin ko na nasa kanya. Ang nagbigay na ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong si PRRD na ho nagbigay ng pera. Ama niya na ho, pero tinanggihan niya. Gano'n ho si Bibi. Anong pera niya? Bigay mo kay balik. No gift policy din ho siya, pati ganito ay tatay ko. Hindi, apo ko na nasa kanya. Ang sabi niya na, so ayaw mo yung pera ko, hindi mo tanggapin yung pera ko, mag-abogado na lang ako sa'yo. Pwede ba yun? Yung sabi ko, naisip ko, naalala ko, abogado nga pala ito. Tapos mag-abogado na lang ako sa'yo. Sabi ko, syempre matanda na ba, 80 years old na, so ayaw mo na i-agitate yung matanda. So, mabilis na inis. So, sabi ko, okay. Sabi niya, hindi. Totoo, mag-abogado ako sa'yo. Sabi ko, okay nga, walang problema. Sabi ko, may pinama ka lang naman, di ba? Sabi niya, hindi. Ipapatawag ko si Franz Castro. Nakakatawa naman itong na to, na itong interview na
na to ni nitong si VP Sara. Ayos tong press ko na to. Palakpakan nun natin ang ating napakaganda at pinakamamahal na Vice President Sara Duterte. Iba talaga. Papatawag sa ganito, papatawag ko sa ganyan. Tapos sabi ko dun sa mga lawyer, sabi ko, collaborating counsel daw. Sabi nila, sige, wala namang problema yan. Paghandaan lang natin, sabi ng mga lawyers. Tinuro naman, ganahan yung kaay ka na ganing mga amigo. Abi ni mga amigo ni mo pagka manlili di ay. Tapos na-realize ko, ang meron lang akong realization, ma'am, na lahat pala ng politiko ay hindi mo kaibigan. Ang kaibigan mo lang talaga yung taong bayan. Oh, totoo yan. Kasi wala, ubos, kaibigan ko yan, yung iba sa kanila, ma'am, na umaatake sa akin. Kaibigan ko yan sila from 2016, from 2019, ng mga elections. Nagugulat ako. Yung isa pa nga, nag-sorry yung papa niya sa akin privately. Sabi niya, pasensya na. Sana maging maayos lahat. Yun ang sabi ng papa niya. Alam ko na yung mama niya, Bisaya. So, sinabihan ko din pero yung father niya, Tagalog, dating congressman. Sabi ko, basta mga Bisaya, upuan mo na. Laban na. So, Ayun na nga mga kababayan, yun lang hong nakita nating video nitong ating napakaganda at pinakamamahal na Vice President Sara Duterte. Ang bottom line ho dito, magiging kapanapanabik